Yan, good morning sa inyong lahat. At ngayong araw, dito kami ngayon sa, syempre, dito kay Ate Isabel ngayon. At pinagbablog namin si Commander kasi nga di pa makalabas. Gawa ng sobrang ulan, saka alam niyo naman na buntis. Kaya kami muna yung nalabas. Nandiyan si Marcos, nag-interview kay Ate Isabel. Tapos, galing na rin kami kay Herlin. Yun nga lang, hindi natuloy yung lakad namin ngayon na dapat. Ngayon yung schedule ng steambat nila Herlin, saka nila Joy Joy. Kaso hindi kami na tuloy, gawa nga ng baha dun sa may dinadaanan sa kanila. So pinagpaliban muna namin, reschedule ulit kami sa Miyerkules or Linggo, basta ganun, mga Miyerkules siguro schedule na doon kasi yun lang yung araw na schedule nung nag-i-steambat, saka may oras lang siya, 11 to 12. Kanina galing kami doon kala Herlin, kaso alanganin na, siguro mag-alas 8 na. Kung babiyahe kami is hindi na namin naabutin kasi nga yung biyahe papuntang Dait 3 oras na, tapos lampas pa yun sa Dait, siguro kakain pa siya ng mga kulang-kulang 1 oras pa. So bali kulang-kulang 4 na oras dapat yung biyahe. Kung alis kami ng alas 8, hindi na kami aabot doon. Kaya yun, sabi ni Mark, reschedule na lang namin. Nagpunta naman kami kay Herlin, kinumusta namin sila. At sila rin pala, hindi rin naka tricycle na sila, papunta na dito sa may sa amin, parang pipick upin na lang namin sila. Kaso hindi sila nagdiretso, gawa ng may baha nga dun sa may dinadaanan sa kanila. Medyo, nung pagdaan namin kanina medyo hupa na, pero nung madaling araw doon paglabas nila, sobrang lakas ng agos kasi walang tigil dito ang ulan. Ilang araw na dito nag-uulan. Ngayon nga lang medyo naginit-init, pero kanina umuulan na naman kanina. Sigurado mamaya ulan na naman na to, ano naman ang ulap. Pag ganto-ganto lang dito, init ulan, kaya nauso dito yung sakit. Kaya yun, diyan sila Marcos, nag-interview kay Ate Isabel. Mamaya tayo doon. Kami, pupunta kami ng, yan, nakaprepare kami dito. May mga dala kaming helmet. Tapos sila Marcos, ganun din. Yan. Kasi ngayong araw pupunta kami ng Labo, Camarines Norte para bumili ng langis, tsaka yung coolant ng nung sasakyan ni Marcos. Kasi buti nga hindi pala kami nakabiyahe ngayon kasi yung naging problema namin nakaraan na muntik mag-overheat kasi kulang yung langis, kulang yung coolant. Kaya yun, ngayong araw pupunta kami ng Labo para bumili ng mga para bukas o sa Miyerkules pag biyahe namin kasama sila Herlin, sila Joy Joy, safe tayo makapagbiyahe. At bukas siguro may asikaso din kami, kaya kailangan namin yung 4 wheels. Kaya ngayon hapon na, siguro mag-aalas 2 na, pilitin pa namin makarating sa Labo para mabili yung mga kulang na gagamitin sa sasakyan. So yun, samahan nyo kami doon sa Labo, kita-kits doon. Grabe ang presko parang dito kay Ate Isabel, dito sa lugar nila. Kasi tinan nyo naman, buhay na buhay pa yung mga puno. Lalaki ng mga puno, mga buhay na buhay pa. Buhay pa itong gubat sa kanila. Ito yung mga manok niya dito. Ang dami yung mga manok. Mga alaga nila Ate Isabel. Tapos doon may babuyan siya doon. Saka nandito lang ilog pag maglalaba. May sapa sila dito. Sa likod lang. Ano? Linaw ng tubig. Tayo po apo. Yung napakalinaw. Diyan lang siguro si Ate Isabel naglalaba. Sa parting taas doon. Buhay na buhay po, pati mga bagin dito. Talagang mga ano pa. May anahaw din dito. Grabe. Pakasarap tumira dito. Buhay na buhay mga puno. Tataas Yan. Maya pagtapos nung vlog ni Marcos, diretso na rin kami ng Labo. May mga dala naman kaming kapote. Nandun mamaya papakita ko sa inyo mamaya. May mga nagpasiguro na kami ng kapote kasi nga yung panahon dito pabago-bago, nainit na ulan, kaya kailangan laging ready tayo. Kasi katulad nung nakaraan na nagkasakit tayo dahil siguro yun, medyo nakakapabaya tayo ng konti.
Antay lang natin matapos si Marcos, tapos yun, samahan nyo kami doon punta sa Labo, Camarines Norte, at para bilhin yung mga kailangan namin doon sa sasakyan. Nang sa ganun, safe nating maibiyahe pag alis namin, kasama sila Joy Joy saka sila Herlin, para safe naming maibiyahe sila. So yun, kita kasi doon mamaya. So yan, nandito na kami ngayon sa Labo, Camarines Norte, at nag-stop over lang kami dito para kumain kasi kaya na pa kami nag-area, wala pa kaming almusal, wala pa kaming tanghalian. Anong oras na? Mag-alas 2 na yata. So kakain muna kami. Yan, may order namin, chicken lang. Dito kasi mura, yung lagi namin kinakainan dito na mura lang, gotong Batangas saka inasal. Kaso wala kasi lang available ngayon na inasal. Wala rin goto. Inasar meron pero inasal wala. So yan, ito lang muna kainin namin. Yan, kasama kami tatlo. Mamaya pupunta na kami doon para bilhin yung mga kailangan namin doon sa sasakyan at saka doon sa iba pang pangailangan doon nilang mga beneficiary. So yan, kain muna tayo. Manin pa rin. Yummy flakes. Sarap. Manganin mo nun. Sasaglitan na naman yun. Sasaglitan na naman. Pati ba itong kumain ay ano, sundalo. Hindi pinapaabot ng 5 minutes. Kaya nyo po orasan yung kumain si Mark mamaya tapos na agad yun. Kahit mainit. Sarap. Sarap yung goto. Bakit ano pinagkaiba ng goto ng Batangas dun sa iba? Yung goto din sa Bicol, lugaw. Ah, Ang goto dito, kanin baga, na may laman. pag sa Manila, Ganun din, kanin din. parang lugaw. Oo. Yun ang goto sa kanila. Batangas naman, laman ng baka. Pero ako, so nakatilim lang din kasi ako dito sa Batangas. Kaya pagkakalam ko na talaga sa goto. Oo. Na talaga. Doon baga sa atin, pag bibili ka ng goto, tatanungin ka kung ano yung ano, kung anong goto. Pag sa yung Batangas, automatic yung mga laman talaga na ano. Pala yun. Dapat pala hindi 4K goto. Baka mamaya nag-order ka ng goto, expected mo ganito. Diba pag may malakapas nilang gotohan, Ah, yun. oo, alamin mo kung gotong Batangas o ano. At kung napapakain ka ng gotong Batangas, tapos Oo. ano pa lang nandun, yung lugaw. Waiting ka ng mga 30 minutes. Tapos pag-serve sa'yo lugaw. Tapos baka nakapag-away ka pa, ikaw pala mali. Bawa lang. Hindi lang pala ka nagkaintindihan. Hindi pala, di mo alam na may gutong gano'n. Baka yung pa nga ang original na guto. Batangas. Lugaw. Siguro. Dito may 100 plus ka lang, busog ka lang. Magkano lang ito? 120. 120 lang itong manok. 70 lang yung guto. Ba't anong issue ng manok ngayon? Anong issue? Bird flu. Talisay. Mga pato pa lang na may na ano kung ano, naapektuhan.
Tapos din natin may animal quarantine. Sa ano, Tanawan. Yung nag-aarong sa mga sakyan na may dalang ano. So yan, dito kami ngayon sa Labo at yun, bumibili na lang si Mark nung kailangan namin ng oil ng sasakyan saka yung coolant para malagyan yung sasakyan, maibiyahe bukas o sa Miyerkules pag schedule nila Joy Joy. So yan, nabot lang kami ng ulan at pagkabili nito, diretso uwi na rin kami kasi anong oras na, hapon na rin, mag-edit pa ng vlog ni Marcos para sa ganun may mapanood kayo sa channel niya. Kaya abangan nyo na lang yung magiging upload niya ngayon saka itong magiging upload natin. Yan, pauwi na rin kami. Medyo inabot lang kami ng ulan. Yan, kita nyo basa dito. Inabot tayo ng ulan. Hindi kami nakapagkapote agad kasi bigla kami inulan sa kalsada. So may baon naman kaming kapote kaya lang din namin nasuot. Tapos nagbili na rin ng bagong side mirror kasi yung side mirror na nakakabit dito maiksi. Nahihirapan ako magtingin kaya yun. Binilan tayo ni Marcos. Siyempre salamat kay Marcos for safety na rin natin yan. Di pa kasi ako makabili gawa ng wala rin ng budget. So yun, salamat kay Marcos, nilibre tayo na ang side mirror para safe, mas mahaba kasi yung dati ko maiksi lang siya, hanggang dito lang. So hindi ko rin nakikita yung nasa likod kaya nag-provide kami ng mas mahaba. Antayin natin si Marcos, nasa loob lang. Paglabas niya, diretso na tayo.